ng conference ngayon. So, hindi po kayo miniting ng Pangulo today? Walang meeting? Hindi, wala po, wala po. Okay, sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13. To Pag-asa, sir. Sir, you said na expected magtutuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan on the remaining days of the week. Based sa forecast natin, gaano po kaya kalakas ito? Yung volume of rainfall, possibly same ba as yesterday? Yes, dahil nga dito sa ating dalawang low pressure area na malapit sa bansa, yung isa nasa West Philippine Sea, yung isa ay nasa extreme northern Luzon dito sa western part. Pero yung isa nga yung tropical depression is around 3,000 pa naman kilometers sa east. So yun po yung sa ngayon wala pong epekto. Yung dalawang low pressure area na sinasabi natin, ito po yung hatak ng ating habagat or southwest monsoon. Pero we are not expecting the same amount ng rainfall na binigay sa atin ni yung kahapon. Pero ang base sa ating data, tuloy-tuloy po yung pag-uulan na ito hanggang sa this weekdays. And same area, sir, like Metro Manila? Yes po, kasi habagat, so it will be affecting the western part of the country. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. GM Torre, good afternoon po. Ann po. Sir, ang tanong po ng mga kababayan natin dahil nga sa malawakang pagbaha kahapon dito sa Metro Manila, kung patuloy po ang paglilinis ng mga kanal at flood control efforts ng gobyerno, bakit pa rin po maraming bahagi ng Metro Manila ang mabilis na bahain? At ano po yung konkretong paliwanag dito ng MMDA? Thank you. Well, aside sa explanation ng Pag-asa, kasi may Japanese study sa ating nung dinesign ang ating mga drainage systems, yung ang capacity noon is nasa 235 mm for 48 hours, something like that. And nakita natin na yesterday is really unusually heavy downpour. Ang ating parang example lang yan, equivalent yan, yung sa isang lababo, pag ikaw ay naghuhugas ng pinggan, may gamit kang isang palanggana, open ang tap water, na umaapaw ang palanggana. So okay lang dahil ang bagsak lang ng tubig is galing sa gripo, na-absorb na i-drain. Walang tubig sa lababo kasi ang drainage ay kaya pa. Ngayon, nung tapos na ang paghuhugas mo, yung palanggana na itinapon mo, sa ganong kabilis ng paglabas ng tubig, natural na magkakaroon talaga ng standing water dyan sa lababo habang dinidrain ng ating drain ang tubig na yan. So ganyan din ang nangyari kahapon. Napakabilis nung pagbagsak ng ulan na overwhelm ang ating mga waterways. Pero at the end of the day, yun nga sa kanina, sabi ni Sec Vince, sabi niya kanina, yung G. Araneta at E. Rodriguez, mga 4-5 hours, nawala rin ang tubig kaagad na as compared to previous times na 24 hours bago mawala ang tubig. So, ang isang pamantayan na tinitingnan natin na sana ay maintindihan ng ating mga kababayan na ang test natin, how do we rate the efficiency of our drainage system is tatlong bagay. Una, yung extent ng standing water, ng extent ng pagbaha, kung gaano kalapad ang mga areas na binaha. Tapos yung taas ng baha sa areas na yan. At pangatlo is kung gaano kabilis ang pag-drain. So, doon natin tinitingnan na sana mas konti ang maapektuhan, mas mababa lang ang pinakamalalim na portion ng tubig at pagkatapos dapat mas mabilis ang kanyang pag-drain. So, doon natin tinitingnan ang success or ang failure ng ating systems na ginagawa para sa mitigation ng floodwaters. So lessons learned, sir, kahapon. So anong gagawin natin? Kung ganito po yung sitwasyon, ano po yung magiging hakbang ng MMDA para hindi na po ito maulit? Yeah, as sinabi nga kanina ni Sec Vince na may mga areas talaga na dapat i-studyhan talaga yung situation ng drainage systems. Gaya halimbawa ng nasa U-belt natin sa Espanya na talagang sabi niya napakaluma na ng mga drainage system. So sa ngayon ang immediate action namin diyan is sinisiguro namin na tip-top ang operations ng ating mga pumping stations para kung may standing water man, mailabas ka agad sa mga waterways. Tapos pangalawa, siyempre,
siguraduhin na 100% din ang efficiency ng mga ng mga waterways natin sa pamamagitan ng dredging at saka yung paglilinis talaga ng basura. Dapat walang bara para yung kanyang efficiency is optimal. Thank you, ma'am.